Magandang hapon po, 5 o'clock, January 8, dito po sa San Luis Pugo, La Union. Magandang umaga sa ibang panig ng mundo, magandang hapon, magandang tanghali. Hi, um, may topic po tayo today na nabasa ko sa mga comments ng mga ibang nanonood ng ating vlog na nagsasabi na ang mga Pilipino na galing ng Amerika pagdating sa Pilipinas ay mga mayabang, and then kawawa pagbalik sa Amerika at pagbabayad ng mga ginastos, ng mga nautang, ng mga credit card na ginastos dito sa Pilipinas. At gusto ko pong pag-usapan natin yung topic na yon, na may mga balikbayan po na ang ginagawa yon hindi dahil sa pagmamayabang, kung hindi dahil po sa ito na lang sasabihin ko. Ako, mag-uwi ako, hindi dahil sa ako'y magyabang kaya ako'y nagbibigay ng pasalubong sa aking mga, let's say, mga tiyahin, ganon. Hindi dahil para magyabang, kung hindi dahil ina-acknowledge ko, dahil ngayon kaya ko na makapagbigay ng kahit konti, dahil nung ako'y walang wala is nandun sila na tumulong sa akin, sa aking mga magulang. Nung walang wala kami, nandyan sila. So ngayon na pwede akong bumili ng kahit maliit na bagay, pag ako'y umuwi ng Pilipinas, is nagbibigay ako kahit konti, hindi dahil para magyabang, kung hindi dahil gusto kong i-acknowledge na nagpapasalamat ako kasi nung walang wala ako is nandyan kayo. So ang pagbibigay ko ay bilang pagkilala sa kabutihan nila nung ako'y walang wala. Yon ang dahilan kung bakit pag ako'y umuwi, nagbibigay ako ng kahit konti sa mga kamag-anak. No, hindi yung too much, no, kung ano lang yung kaya ko. At ito na pag-usapan din natin na marami yung mga pag umuwi ka ng Pilipinas, kaya marami yung mga ayaw nang umuwi ng mga taga-Amerika dahil yung mga kamag-anak nila is yung inaasahan na merong maibibigay o meron silang makukuha o merong ipapasalubong sa kanila pag sila'y umuwi. Sa bandang yon, ang aking mga kamag-anak, hindi po sila nanghihingi, hindi nila ine-expect na meron akong ibibigay sa kanila, kasi ganun po ang klase ng aking kamag-anak. So then meron ding mga nagsabi ng mga nagbibideo ako. Meron ding mga nagsasabi na maraming nagsasabi na kapag mamamasyal ang isang balikbayan is ang dami niyang kasama, entourage niya, mga 20, at lahat inaasahan na siya ang magbabayad, siya ang gagastusan para sa lahat. Yes, maraming mga ganong cases na nakita ko, pero sa akin naman hindi naman po nangyari yon. For example, nung like last week, 5 kaming magpipinsan na lumabas, pumunta kami sa Pebble Beach. So ako yung nag-hire ng van, which is 3,000 pesos.
hindi naman yung masama, bakit ko pa i-expect na yung mga pinsan ko magbibigay no, 'cause it's for 3,000 pesos. At para makapag-bonding kami, pero hindi dahil lahat gustong sumama. No, actually maraming gustong sumama, pero yung mga pinsan ko nagsabi mismo na hindi, kami lang na magpipinsan. Ganon. So hindi po lahat parasite. Hindi po lahat ng kamag-anak parasite pagdating sa pag umuwi ka ng Pilipinas, no? Again, like I said, hindi ko na-experience yun. Meron mga mangilan-ngilan na nahihingi, pero karamihan po ay hindi. Kung ano lang talaga yung ibibigay ko, or kung magbibigay ako, wala po silang nasasabi. At kung minsan kasi, kagaya ng ibang like mga kapatid ko, ganon, is anong gusto mong iuwi ko para sa'yo, yung ganon, saka lang sila magsabi. Pero hindi sila yung alam mo yon, kasi kaya naman nila. So, kasi may mga nabasa rin ako na nag-subscriber natin kung na sinasabi din na pag umuwi sila is talagang nagiging sila na lang yung naggumagastos sa everything. Okay, so hindi naman po lahat ganun na nangyayari. So bumalik tayo sa topic na ang hindi po lahat ng nagbabakasyon or hindi lahat ng mga umuuwi na mga balikbayan na nagbibigay at nagpapakain, hindi po lahat ay gustong magyabang. Hindi po. Para bang naiintindihan ko yung ibang damdamin ng mga ibang mga Pilipino na umuuwi. Na para ba kasi ganito yan. Kung ako, no? At least kasi, pagbalik mo sa Amerika, meron kang pagkakataon na kitain kumita ng pera. At yung iba is dito sa Pilipinas is wala silang kakayahan na kitain. Kumbaga parang para sa akin lang mag-give back ako ng konti. Yung kaya, wag sobrahan, at para na sa ganun is hindi ka magkakaproblema pag uwi mo ng Amerika. So yun lang po ang gusto kong pag-usapan ngayon, na it's not about pagmamayabang, it's not about living beyond means. Hindi po. Sa akin is kung makapagbibigay ako ng konti, ngayon nakaya ko nang magbigay ng konti sa mga taong nakatulong nung ako'y walang-wala, nung ang mga anak ko ay nangailangan ng tulong dito sa Pilipinas, may tumulong sa kanila na aking mga kamag-anak. Kahit papaano, I want to give back. Hindi even pagtanaw ng utang na loob. No, because hindi natin mababayaran ang utang na loob. Pero kahit papaano, yung mga taong nakatulong sa atin, nung tayo walang-wala, nung tayo nasa Pilipinas pa, is mag-give back man lang tayo ng kahit konti na within our means, na yung sa makakaya natin. Actually nga, ngayong umuwi ako ngayon, yung mga ginagamit ko na kaldero, kawali, hindi ako namili kasi pinahiram lang ako ng tita ko, ng aking kapatid. Ganon po dito sa amin o kaming mga magkakamag-anak. Kaya kuminsan ako pa yung masama ng loob na hindi ako nakakapagbigay ng mas malaki, dahil nga ayaw naman natin na maging problema natin later on. So yun lang po gusto ko sabihin, na hindi porket nagpakain ka or porket nandito ka, nagpainom ka, hindi po yun pagmamayabang. Kundi yun lang po ay pagbigay, giving back, no, sa mga taong nandoon nung ikaw ay walang-wala. Yun ang sa akin. And I know na marami ring mga balikbayan ang ganon ang reasoning, na ganon ang dahilan kung bakit pag umuwi sila is nagpapasalubong sila, nagbibigay sila, is because they want to give back something. Dahil nung nandito sila, nangailangan sila, marami silang may mga nakatulong sa kanila.
meron din akong isang kamag-anak, no? Let's say for example, galing kung saan, ang ginagawa niya, nagbabox na siya ng mga naka-sale, mga yung nahihinging mga damit kung saang bansa siya galing, at binabox niya yun sa pagdating dito na ipapamigay niya sa mga mahihirap na mga kamag-anak niya. So, may mga cases din po na gano'n. And hindi hindi dahil sa pagmamayabang, kung hindi like some of us have the heart to just want to give back to those people who were there when we didn't have anything. So, yun po. Kaya wag po sana nating lahatin na nagmamayabang lang kami na mga balikbayan, lalo lang galing Amerika. At pag sinabi nga pagbalik sa state, puro utang babayaran sa credit card. Para sa akin siguro, as long as hindi naman malaki, as long as it is very affordable, I don't mind. Basta importante makapagpasaya ako ng kahit konti sa mga taong nandoon nung walang-wala ako. Kasi mahirap kasi yung, para bang mas mahirap na, nung walang-wala siya, may tinulungan namin siya. Tapos ngayon nung wala siya, hindi man lang niya kami kilala. Yung may mga cases na ganon akong naririnig. Pero not towards me, hindi sa akin. Kaya pero para sa akin, hindi ko nahintayin na magkaroon ng ganong issue, at ang pasalamat ko talaga dahil ang mga kamag-anak ko, magbigay man ako o hindi, they're fine. Ang importante sa kanila is makita nila ako at magkikita kami, makapag usap-usap, makapag-bonding. Yun ang importante sa kanila. May mga dumarating ako dito sa bahay na kamag-anak, kung ano yung ulam, pakbet, ganon, kung hindi sila naghahanap at nandito sila, for example lunchtime or whatever time, and dito na po kayo kumain, nagyayaya ako, pero hindi kanila mamatain dahil sa kung anong ipapaulam mo sa kanila. Ano to, galing ng Amerika, anong ulam niya, pinakbet lang, paksiw lang na isda, wala pong ganon. Kasi ayun, parang naging lang talaga ako, blessed lang ako kung saan ang mga kamag-anak ko dito sa amin ay ganun po ang most, wag natin gawing 100%, most is ganun ang temperament or ganun ang mindset. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Please comment below at itatakol natin ang mga questions or ang mga issues na mababasa ko, na parang kumbaga I would like to try to give the other side of things, kumbaga parang ganon. Kaya maraming salamat po at sana po ipagpatuloy nyo i-share, i-like, mag-comment below at mag-subscribe po sa ating channel. Thank you so much. Thank you very very much po. Bye bye.